Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating pong talakayan. Dito po sa ating bagong social media platform, Veritas YouTube channel. Mayroon din po tayong Veritas Meta or Facebook page. Subscribe na po kayo sa Veritas YouTube channel natin. Follow na po kayo sa Veritas Meta page natin. Mga kabunyog, mga kababayan, ang topic po natin ngayon, nakunan ng CCTV. Napanood ko na yung CCTV. Grabe. Yung pagpunta ni Leandro Liveste doon sa DPWH, pumunta siya sa opisina ng yumaong DPWH Undersecretary Cabral, September 4. Ngayon makikita natin doon sa CCTV na yon, grabe na pala talaga ang pressure kay Cabral. Kaya kung humantong man ito sa nangyari sa kanya, ah mukhang hindi niya na talaga kinaya ang pressure. Doon pa lang sa doon pa lang sa CCTV, yung pagpunta ni Liveste noong September 4, nai-stress na sigurado yun. Grabe itong si Liveste. ha? Nakita nyo na ba yon, mga kabunyog, mga kababayan? Grabe yung grabe ka-agresibo itong si Leandro Liveste. Ha? Ang sabi ni Leandro Liveste, binigay sa kanya noong September 4, pagpunta niya sa opisina ni Yussi Cabral, punta niya daw doon, may go signal naman daw si DPWH Vince Dizon, katatalaga pa lang noon. May go signal naman na ibigay daw yung hinihingi, hinihingi niya na mga files galing kay Claire Cabral, ay kay Yussi Cabral. Pero ang ayon dito sa CCTV, makikita mo na presyurado Presyurado si Yussi Cabral. Sa katunayan, yung mga staff niya nga, pressured din. At ngayon, doon sa interview ng GMA, ikininto na nila yung stressful na sitwasyon na kinapalooban nila nung pumunta doon si Liveste. Hindi, ang sitwasyon talaga, syempre congressman 'yan. Pangalawa, ang mother niya, senadora. Oh. Pangatlo, ano 'yan nepo baby yan. Ang father niyan dating governor ng Batangas. At saka mayaman 'yan, bilyonaryo. At kumbaga siya, kung anong gusto niya, makukuha niya. Ay gusto niya talagang makuha yung files ng yung bawat kongresista, senador, yung mga proponents ng mga projects doon sa 2025 na General Appropriations Act, gusto niyang makuha. O ngayon, kung nagpaalam siya kay kay Vince Dizon, pinayagan naman ni Vince Dizon kasi ang sabi naman ni Vince Dizon, transparency. O di syempre, nung humingi ng go signal si Cabral, binigyan naman ni Vince Dizon. Ang sabi naman ni Vince Dizon, kung yun lang naman mga hinihingi na projects per district, pwede daw yun. Kaya ginuhan niya. Pero mukhang halos lahat ng files na nandun na pinapakita sa kanya ni Yussi Cabral, gusto niya makakuha ng kopya. Soft copy saka hard copy. Ngayon makikita doon sa CCTV, prinint muna doon sa programming office. Natatagalan, pinuntahan na naman ni Liveste. Tapos sumama na sa kanya si Cabral. Siguro napipressure ng masyado si Cabral. At sabi ng mga staff, nag-agawan pa nga daw ng dokumento si Cabral at saka si Liveste. Umabot daw sa point na parang nasugatan si Cabral sa kamay dahil sa pag-aagawan na yun. Kaya anyway, kung pipicturean natin, talagang insistent si Liveste na makuha yung mga files. Si Cabral naman, siguro, hindi lahat gusto niyang ibigay. Yung mga limited lang na information. Ang problema, talagang pinipilit ni Cabral, kaya masyado nang nai-stress doon si Cabral. At pinilit ni Liveste na kunin doon sa staff ni Cabral yung mga files.
O ngayon, nakuha ni ano yon, nakuha ni Libeste. Oh. Siyempre, alam na ngayon ni Cabral na ikakalat na ni Libeste yun kung kani-kanino. Sa katunayan, pumunta si Libeste sa ICI, pumunta sa Ombudsman, pumunta kung saan-saan. Pinamimigay niya yung nakuha niyang files. Siyempre, namomonitor na yun ni, ano, ni Cabral. O di siyempre, nung namomonitor siguro yun ni Cabral na kung kani-kanino nang nabibigyan ng kopya nung ano, nung galing kay Libeste na kinuha sa kanya, o ang iba doon ng mga files sa pilitang kinuha, siyempre na ano na, nai-stress na si Cabral kasi alam niyang ipapatawag siya. Pinatawag na nga siya ng Ombudsman December 3, sumipot siya eh. Papatawag na naman daw ng ICI December 15, hindi na siya sumipot. So ibig sabihin, yung mga ganong isipin, ano na, alam na ni Cabral na araw, sa mga susunod na araw, lalo na pagpasok ng bagong taon, mga January lang, ipapatawag siya talaga. Iimbestigahan siya. Ngayon, may kumalat ng mga dokumento, alam niyang mahirap niyang ipaliwanag 'yon, maraming masasangkot, maraming madadamay, marami siyang ilalaglag kung magko-cooperate siya. Hmm? Kaya parang no choice siya, dumarating sa point no choice siya. Pero um, kung hindi niya naman kung hindi naman siya magko-cooperate, maiipit siya. Kung magko-cooperate naman siya, ang daming taong masasagasaan, malalaglag talaga. Lalo na si Bunuan, tumakas na nga si Bunuan, pumunta ng Amerika. Hanggang ngayon hindi na bumabalik. O lalo na nung nag-appear sa Senado si um, itong si Bernardo. O nung nag-appear si Bernardo at pinangalanan na siya si Cabral, pinangalanan na si Bunuan, sinabi ng tumatanggap ang mga ito ng kickbacks, mukhang ano na yon. Kumbaga, grabe na yung iniisip ni Cabral no, nagkakaano na. Ah, kaya yung nangyari sa kay Cabral noong December nitong ano, ah, pagkamatay niya, hmm, ngayon kinukumpirma na ng ano eh, kinukumpirma na ng mga awtoridad na nagpadausdos, nagpadausdos o kaya tumalon si ano, hindi siya tinulak ayon sa mga awtoridad based sa mga kumpleto na halos yung ano eh, yung mga autopsy, yung mga investigasyon ng awtoridad. Pero ang malinaw dito, yung nangyari na yon kay Yusek Cabral ay ano eh, marami na talagang ano, nagkatipon-tipon na yung mga ano sa kanya, yung stress. Grabe na. Hmm? At isa diyan itong ang itong ginawa ni Libeste na pinilit makakuha ng mga files, ng mga records, ano? At nung mga sumunod na araw monitor niya kung saan-saan na pumunta si Libeste. Pinapublic naman ni Libeste, pumunta siya ng ICI, pumunta siya ng Ombudsman. O, alam na ni Cabral na ano na yon, mahirap na ang sitwasyon niya. Pahirap ng pahirap. Tapos nang pinatawag siya sa Ombudsman, sinabi na sa kanya na posible talagang kakasuhan na siya. O, ano na ito, mga kabunyog, nag-pile up na. Nag-pile up na. Eh, umiinom na nga daw ng ano eh, antidepressant, yung sa insomnia. Eh, kaya ano na, talagang ah, nakikinita ng ano na yon, unstable na talaga yung ano niya, yung mental wellness ano niya. Kaya ito, dito pa lang sa CCTV makikita nyo, balik-balik si ano, Cabral papunta dun sa ano, sinasamahan si Libeste, balik na naman dun sa opisina niya, pupunta naman sa kung saang opisina. Based sa pagkakakwento ng mga staff na nandun nung nangyari yun, sabi nila, nagtataasan na daw ng boses si Cabral at saka si Libeste. At may mga kalabog na raw silang naririnig. Kaya ano, no? Grabe yung pressure at stress talaga kay Cabral ng mga ano to, itong isyung ito sa anomalya sa flood control. Kaya humantong na sa gano'n, humantong na sa gano'n. Hmm, 'yan yung ano, anong ito. Kaya
Kaya din siguro sinasabi nila Yussi Claire Castro na dapat imbestigahan si Libeste. Paano niya nakuha yung mga files na yun? Hmm. Anyway, panoorin natin papapa-download ko yung mga videos na yon. Panoorin natin yon. Abangan nyo dito sa aking mga channels at pages. Magandang araw sa inyong lahat.